Propesyong walang sweldo ang pagiging ina. Ngunit, kailangan ng galing tulad sa isang auditor para sa maayos na gagawing pagbabudget sa mga gastusin ng pamilya. Galing ng isang chef para sa paghahanda ng masarap at malusog na pagkain sa mga anak. Galing ng isang guro para sa pagtuturo ng mga asignatura sa mga anak at galing ng isang tagapayo para sa kanyang asawa. Lahat ng kagalingang ito ay pinagsama-sama upang maging maayos ang pamilya at maging isang matagumpay na ina, isang babae. O, kaya ba ninyo ang dedikasyong ito? Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Yes, magandang morning mga kasangkayan, magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas, magandang morning world. Oras sa Philippine Standard Time, may ada na kita 3 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga. Ini Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Borongan. Kapag mangulit to naman Station Manager at Rosa Rivera Abunda, inoopdan ako dedihiton atan technical section, Hira Chief Tech Joy Policarpio ng okay. Coach Yufim Bona Jr., hikamiton mananagbalay, haato naman pan Martes ng edisyon, taramdan, good morning Eastern Visayas. So yun ang adlaw Tuesday, March 24, 2026. Taramdan nga, good morning Eastern Visayas, ato niyo masasariganhin mga notisya. Mga surok na pinakabago nga mapanhitaboti kang naman hiton atin rehiyon. Igin papadangat iton na Presidential Communications Office, pinaagi hiton na Presidential Broadcasting Service. Philippine Information Agency ngan sugad man hiton Visayas State University. So magandang morning hato naton matimprano nga. Nagkaabot ay ira mga opisina, an iba pasado alas 6 pala ha. Nadarahin nga compressed 4-day work week.
Kadakan hiton mga opisina didi syudad hiton Borongan amo na hiton mga schedule hiton pagtrabaho temprano nga nasulod tapos late nga nagawas para didi hiton Friday nga adlaw libre na. Okay, so sagot namon iton mga balita sa ako pinasa ka oras sa tikay ng alas 8 nga diton ka alas 9 yan nga aga. Nga diri na kita maglangan ano. O habot nga hiton madalumdum nga panahon pero at least nag-improve iton sitwasyon didi naman ha syudad hiton Borongan. Tikang kakulop mauran kakulop nga adlaw bisan ko nagdeklarar na ano kakulop igin declarehan DOST Pag-asa adton summer adton panahonhin na mapaso na no nga panahon. Alright, diri kita maglangan unahon ta pangumustahon iton sitwasyon naman. Ito naton mga magiging kasugbong yana nga oras. Unahon ta Radyo Pilipinas Kalbayog pinaagi kan Acting Station Manager Gina Vilon. Magandang morning. Kumusta ito niyo sitwasyon dida Jean? Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning kasamang Daisy ug sa bugos nga porsa sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan City. Morning. Sa pagpanguna ni Station Manager Ruth Abunda. Good morning liwat kan Sir Rayan, ang Regional Director sa Philippine Information Agency. Yan kan kaupod kauban Jevic sa DYES Radio Pilipinas sugod sa pagpanguna sa Grace L. ako sa kay station manager si SM Dindo Alaras. Good morning sa iyo tanan dida sa sugod. Sugod man good morning liwat kan Ma'am Mikaela sa DYDC FM sa Vizca, Baybay City, Leyte. Maupay man din kami sa Kalbayog, kaupod Daisy. Maupay ang kamutangan sa panahon. Maadlaw didi sa amon sa siyudad sa Kalbayog. Ngan sa peace and order situation, naging mahimyang ang siyudad sa Kalbayog, waray mga untoward incidents. Sa naglabay nga 24 oras, ngan sa pagtaga tubig naman, waray abiso. Ang Kalbayog Water Company sa water interruption, duro-diritso yun yung serbisyo sa tubig, pwera nala, basta adlaw ngan kulop. Makurigod makasagkaan tubig yan. Mauini itong mga araba sa mga Kalbayog nun, nga diri ko na saka sa Irabalay, talagsala. May increase pagod sa tubig pero ang pakusog sa pressure makuri mao narungot sa itong mga Kalbayog nun sa Kalbayog Water Company. Sa pagtaga kuryente naman, may notice of scheduled power interruption. Ang sa Milcuno, para yan na nga Huwebes, Marso 26. Mawarayan kuryente ang barangay kang Salawsaw, Trinidad, Basud, ngan Kahumpan. Tikang alas 9 sa naga, ngadto alas 5 sa Kulop, yan ang Huwebes, Marso 26. Tungod din isang conversion of phase to 3-phase primary line sa Barangay Trinidad. Damong salamat sa niyo pag-intindi. Ang affected barangay sa niyong barangay kang Salawsaw, Trinidad, Basud, ng Kahumpan. So, amod to ang didi naman sa Sabado, no? Marso 28. Para sa Marso 28, adlaw ini sa Sabado, ikang alas 8 sa aga nga alas 5 sa Kulop. Waray kuryente dida sa Almagro, Samar, Panhububan,
Biluso, Panhububan 1 and 2, Barangay Biluso, Poblasyon, San Jose, Malubago, Ronio, Globan Smart, waray signal sa adlaw sa Sabado, dida sa Almagro, Samar. Tungkol din sa load balancing, replacement of damaged crossant sa Barangay Malubago, ngan line clearing. Damo nga salamat sa niyo pag-intindi. Ngan, bueno, dida naman sa maulad to aton scheduled power interruptions sa Semenco 1. So, sa pagtaga-headlines naman na aton i-share sa Radio Pilipinas Kalbayog na runian sa aton second 30-minute stretch sa aton programa Good Morning Eastern Visayas. Nagpapadiferensya natin di cellphone, ano? So, okay. Ano ba yun? Di na open. Alright. So, wari ka mo yung kopya. Makuri talaga ma-open na akong cellphone. So, amon to ang aton mga anunsyo din sa Radio Pilipinas Kalbayog. Balik sa imo, kaupod Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Jean Navilon haton na pauna nga impormasyon na tikang naman ha Radyo Pilipinas sa Kalbayog nga na tikang ha Kalbayog nga to naman kita iton aton sunod nga pangungumustahan iton na aton kasugbo nga Philippine Information Agency. Magandang morning sa Rian arinto, kumusta iton sitwasyon dida syudad hiton Tacloban nga na probinsya iton Leyte. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Ate Daisy. Good morning haton na mga kasugbong Philippine Radyo Pilipinas. Sorry. Asa magulinit resulta na Ate Daisy kung multitasking kita yan nga. Correct. Supposedly naton kasugbong untayan na PIA Eastern Samar, Miss V Gumban. Although kay nagkamayada hiyahin emergency, nagkamayada flat tire niya sa sasakyan. So tinawag niya regional office para liwathin rescue. So adi kita pagkaya na broadcast in behalf of PIA Eastern Samar. So didi Tacloban medyo nagdalumdumay guti pero at least generally fair weather didi aton ngan mo pa gihapon iton kahimtang iton aton panahon ngan sa ring pa ni Ate Daisy kanina turo temprano kita sinulod hanuna kung nasulod kita hin alas 7 nasulod na kita alas 6 actually temprano gud permi ko nga sulod kay Hirorayo tak lugar ato ako dito my northern part of Tacloban so I have to be here early but a bit earlier kay sinisaring pa ni compressed work week ngan pag save gihapon in oras ngan hiton aton enerhiya didi Tacloban itpakiana naginhawa pa ba haros kada adlaw na increase presyo hiton mga produkto petrolyo kakulop nagpala na ako hanak 2023 litros la kanina pagbalik ko pagkita ko 98 pesos na kada litro hiton gasolina. How much more aton diesel kay moro mahal iton hiya. So itpakiana ko dit katawan naginhawa ka pa ba kay may dagud talaga ni domino effect iton na presyo hiton na pagtaga lana. But nevertheless ito naton gobyerno in gintatalinguha man gihapon nga maproteheran adto naton mga konsumidor at mga taggamit hiton na produkto petrolyo. In Sa fact, Rian, yes. Iton iyo naman sitwasyon dida iton mga panmasahero anda mo pa ba iton nan mamasaheros mga jeep dida public utility vehicles affected ba hiton sunod-sunod nga uminto hiton na petroleum products? Actually, diri man gud malilikyan nga labi na ton mga nagtatrabaho, masulod. So masakay gihapon ngan hapag kaya na gurugutin na leton mga namimiyahe kay mga eskwelahan inin human naman ang klase. So normal man gud leton hiano.
kung maobserbaran naton, at least baga may na porsyento nga naibanan ang mga namimiyahe nga mga sarakyan. Even mga private vehicles. Kaya kung kundi la ako na trabaho, di ako magsinakay-sakay tak sasakyan. Gusto ko unta commute kay mahal masyado. Iton usa ka litro, almost 100 pesos. So di nga niton ma 10 kilometers ito bibiyahean. So didi Tacloban it mga kalsada medyo haluag na ngan in fact ginkuan man nabalik ang mga two-way traffic kay para maiban-ibanan ang pagkonsumuhan gasolina. In terms of fare rates, although an LTFRB waray pa nagpagawa gisuspended na doon pag aumentuhan na pasahe, may dagihapon mga sasakyan nga nagsusukothin nagurita aserahin presyo pero makuri malat baribaran kay ako naintindi na lang kung ano at the days kay supposedly dito Tacloban it pasahe motor cab is 12 pesos. Nahatag na kitang 15 para kay syempre intawon man ita ira mga inin pagpalit hit gas. So intindihay na intindihay na lang at tanan no labi kay mapasoy panahon bahin log kita kay balagin samok. So sugad na lang ito nga sitwasyon no login papagi na lang maropay nga pagka-restorya. Okay, so asya itot kahimtang din na Pero dapat naman maintindihan sa Rian, ano nga may ada daman naton daman mga signanta, mga pasahero, ano nga tubtubla daman talaga nga da ito ni ira maaapong ba. So kung habaga intindihay nala ito nityan nga panahon kay hikita nga mga pasahero daman in maara maliwat kita umintindi nga nagmahal napasubra kita kung may ada kita pero kung naabot naman itong panahon nga waray talaga mapasahi ka lain sakto kung anon igin mamando. Nag-issue naman liwat statement ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga dahaton mga drivers and operators nga kung ano laan mahataglat han pasahero nga sakto han ira taripa karawton. Well kung inin may dahira abono han ira pamasahe karawaton lagi hapon. But again, Stephen warning han LTFRB nga waray pa hira nag-issuehin increase han pamasahe even provisional fare because may daman paplanuhan nga magkamay-adahin subsidy, fuel subsidy naton mga tricycle, naton mga vehicle, public vehicle operators and drivers dinhi Eastern Visayas. So hadugang nga mga information by the way yan ang adlaw March 24 is World Tuberculosis Day. So gintitigam na nato niya nga para naton mga kabugtuan nga magkumayda kamo mga sakit han tuberculosis inin padayon na naton pag agdahaira pagsagda pagaghat nga mapakadto ha mga health centers kay ini nga sakit natatambal. So ato nito hiragin na aghat nga magpatambal diri maawod dan diri alang para masolusyonan ini nga sakit nga ginaabat. Nga para gihapon ng publiko maging aware kita nga ini nga sakit although makatarapon pero natatambal ini hiya. Ngan itong gobyerno may da mga medisina, may da mga pamaagi para iniin tambal nga sakit an tuberculosis. Well, aton mga balita naman nahikayhan PIA Eastern Samar estihanon nagpakita hinabilidad ng talento TESDA World Skills Competition. Ininig bapadangat pinaagi kan Vigumban ang serbisyo karavan han LGU malampuso nga ginumara habungto han Salcedo Eastern Samar. So mato naton mga impormasyon mga balita ipapadangat nuronian second part naton programa Good Morning Eastern Visayas. Tikang didiha PIA Eastern Visayas Ryan Arinto mo pangagahay nga tanan. Thank you, Sir Rian. Hato na pauna nga impormasyon ngan sugad man headlines sa mga balita tikang Philippine Information Agency. Ngan haton oras nga 19 minutos na nakalabayhan alas 8 haaga ngadto naman kita southern part iton aton region ngadto kita Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte maadjong buntag Jivik Ipis kumusta ito niyo sitwasyon deda? Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa maadyo nga buntag Ate Daisy og belated happy birthday sa you. kauban ng Ate Daisy and sa mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, kang Sir Gina Vilon og sa mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog maadjong buntag gikan sa Southern Leyte
kang si Rayan Arintog sa mga kaubanan sa Philippine Information Agency. Good morning, sir. And kang Mikaela diha sa DYDC FM sa VSU sa Dakbayan sa Baybay. Update sa panahon din sa lalawigan sa Southern Leyte, so far so good. Gumikan kay nagpakita na gyud sa hingpit ang haring adlaw kanindot sa ato nga kabuntagon, and wala pa tayo nakita no nga adunay baga nga panganod sa kaunangan nga posibleng magdala og pag-uwan, pero dili gyud ta magkumpiyansa kay ni ato lagi nakalabay nga adlaw anindot ang panahon sa buntag, pero nikalit lang dihay taligsik sa palis og udto, so kinahanglan gyud nga always kita maniguro labi na sa itong mga estudyante nga nagpadayon karon sa ilang pag-practice na preparation para sa end of school year right sa umaabot nga simana. Next week ang schedule base pa sa pasabot no sa Department of Education. So mukha na ang atong pahinumdom sa atong mga kaigsuunan na trabaho katong adun na pay klase karon nga always mga bitbit og payong para dili kita magka-problema kung in kaso adunay pag-uwan. Sa lain pa nga update kabahin sa Suleco kung Southern Leyte Electric Cooperative, wala may gipagawas nga scheduled power interruption para karong adlaw, gani apil pod og mga adlaw, and hopefully wala gyud mga emergency power interruption. And with regards usab sa kining umaabot kay base pa sa gipagawas nga advisory no nga sa umaabot nga buwan sa Abril aduna nay mahitabo nga pagpang-apod-apod or payout nini nga ayuda para sa mga driver nga naapektuhan sa kinaging krisis nga nahitabo sa Middle East nga nagkataas ang presyo sa mga petrolyo mga produktong petrolyo. So dinhi sa Southern Leyte dagko na gyud tag-as na ang presyo. Mao na padaan karon ang provincial government pinaagi sa matag MSWD sa matag LGU sa pagpanglista, pag-verify o pag-validate sa tanan nga mga beneficiary unta nga mahatagan nining ayuda or fuel subsidy para mahatag ang pundo ngadto gyud sa labing na nginahanglan. And mao po na ang gibuhat karon sa matag LGU, matag monitoring team sa matag LGU sa Southern Leyte nga padayon ang pagsusi, pagmonitor sa tanan nga mga gasolinahan dinhi sa lalawigan kung nagsunod ba kini sa kini pong pasabot or kining advisory sa DOE kabahin sa pag presyo o kini bang wala ba nahitabo, wala ba overpricing nga nahitabo dinhi sa lalawigan. So gisiguro ka na para wala untay mahitabo nga mga problema and dili pod kini bang magpanic gyud ang ato nga mga kaigsuunan labi na kay napalagi kining padayon nga krisis gumikan sa nahitabo diha sa Middle East. And ato pod ilakbit di ay ang isla sa Limasawa sa lalawigan sa Southern Leyte. Gumikan lagi kay sunod simana sa ulugo na ang ika-505 nga anniversary sa unang Easter Mass diha sa isla sa Limasawa, and niadto nga Domingo gisugda na ang mga activity pinaagi sa opening salvo and matag adlaw sugod ni ato nga Domingo hangtod na karong sunod Domingo March 29 adunay lain-lain nga mga parokya or mga bikaryato nga sakop sa Diocese sa Masin nga magdala og mga pilgrims, mga parokyano nga mao gyud mag-una sa misa novena og mga kalihukan. And usa day pod sa gipangandaman karon sa LGU Limasawa kining posible gyud nga pagdagsa, pagbisita sa daghan nga mga turista dili lang gikan sa Southern Leyte, dili lang pod mga lokal nga turista gani ilang gilauman nga napoy mga foreign tourist nga mobisita sa isla kay timing man usab nga Holy Week kining celebration sa anniversary sa una nga Easter Mass sunod simana March 31. So gisiguro hinon sa LGU nga andam sila katambayayong na ang ubang pang-ahensya sa gobyerno, ang otoridad, kapulisan, BFP, MDRRMO, Philippine Coast Guard ug uban pa para sa pag-maintain sa kahapsay ug kalinaw sa tibok nga isla sa tibok usab nga panahon sa selebrasyon. And andam na usab ang mga hotel, resort ug uban pang mga homestay owners, operator para pagdawat sa mga turista. And muna giawhagin sa LGU nga muduyo kita sa celebration kay usaman ka na dako nga kalihukan sa simbahang Katolika og sa Pilipinas og sa dinhi sa Diocese sa Masin kay diha man gyud himo ang pinakauna nga Easter Mass sa Pilipinas. Okay, ato oras alas 8:24 na sa buntag. By the way, ugma pohon adunay mahitabo nga medical mission ang provincial government sa Southern Leyte didto gyud sa isla sa Limasawa kabahin kana sa celebration sa anniversary sa una nga Easter Mass. Okay, og para sa mga naandam nga balita dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte,
ang o labing una nga State of the City address ni Mayor Mercado ipahigayon sa dakbayan sa Masin karong adlaw. LTO Sugod Extension Office magpahigayon og libreng theoretical driving course sa mga babae isip pag sa ulog sa Women's Month. And SLSU hinunangan magpatuman na sa work from home nga pamaagi and 4,000 ka pamilya sa lungsod sa Bato Leyte benepisyaryo nining ECT kon Emergency Cash Transfer nga program sa DSWD para kini sa mga pamilyang naapektuhan sa nakalabay nga bagyong Tino ni adtong nakalabay nga tuig. Og mao kato ang mga headlines so atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay dinhi sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Sugod and sa mga station manager Sir Dindo Alara sa tungkaban sa Pikas lawak sa Master Control ana si Kuya Noel Palugod, Kuya Rito Cabalas ug ang atong mga OGT intern gikan sa Southern Leyte State University. Kini ang inyo nakawan Jevic Epi sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat GV kadto na pauna nga impormasyon ngan sugad man headlines san mga balita direkta ti kang Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte. Ngan this time nga to naman kita Habaybay City, DYDC, hiton Visayas State University. Magandang morning Miss Micaela Gongora, kumusta? Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Daisy, good morning. Maadjong buntag maupay na aga. Og sa kinatibuk ang puwersa sa Radyo Pilipinas Borongan. Maadjong buntag maupay na aga gihapon kang Sir Gina Vilon sa Radyo Pilipinas Calbayog. Og sa kinatibuk ang puwersa usab diha no. Ingon man sa tong kauban from PIA, Sir, maadjong buntag. Og sa atong kauban usab karon ning atong tulumanon gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, Sir Jevic og sa kinatibuk ang puwersa sa RP Sugod, maadjong buntag. Sa mga nagpaminaw nato maparadyo man o via Facebook Live mga higala, good morning, maayong buntag. Og ingon man sa mga nagpaminaw sa atong internet radio no, sa DYD sa FM, maadjong buntag mga higala and mag-ubay-ubay na usap kita ning atong tulumanon karong adlaw Martes. Good morning Eastern Visayas. Sana sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, maghatod kaninyo sa mga balita, update sa kalambuan dinhi sa dakbayan sa Baybay. O galang sa itong mga pasiunang impormasyon, sugod kita mga higala sa update sa itong panahon. Yes, dinhi sa dakbayan sa Baybay, diin kita kasamtang na nagsibya, no? Hingpit nga nagpakita ang atong haring adlaw, very sunny gyud mga higala, no? And, nag-blue-blue gyud ang atong kalangitan, init gyud kayo. Real feel at 25 degrees Celsius mga higala. And sa lain pang pahibalo or update gikan sa atong Baybay City Information Office, gikan nagpasabot sila no, gikan usab kini sa Commission on Elections kun COMELEC sa Baybay City. Nagpasabot ang naasoy nga buhatan nga magpadayon hangtod sa Mayo 18 ning kasamtangang tuig ang pagparehistro alang sa umaabot nga barangay and sangguniang kabataan elections kun BSKE. Nagpasabot ini si Election Officer 4 Leonardo Dizon Jr. nga naalang sila sa ilang opisina matag-adlaw Lunes ug Martes. Matag-adlaw Lunes ug Martes kay moadto man sila sa mga barangay aron magrehistro gikan sa adlaw Miyerkules hangtod sa Sabado. Hinuon sa Mayo 11-18 sa ilang opisina lang ang registration kaya katapusang simana naman kini sa registration. Oo, so ang opisina sa COMELEC Baybay ana himutang sa second floor sa Barangay Integrated Building Luyo sa Metro Retail Stores mga hikala. O sa lain pang pahibalo gikan sa Institute of Human Kinetics kun IHK sa Visayas State University sa pagsaulog no, so sa ilang golden anniversary ang nasoy nga buhatan adunay ipahigayon nga first International Research Conference in Physical Education, Sports, Culture, and Arts Education mga higala. Hulyo 29 kutub 30 kini. Ang tema, Advancing Research and Teaching Practice in Physical Education, Sports, Culture, and Arts Education. So host ang atong tunghaan. Sunod ni ana, doon na sila gipahigayon nga kuan or nagpahibalo sila call for abstracts. So sa mga interesado ni ining mga conference, mamahimo nga magpadangat og mensahe ngadto sa Facebook page sa Institute of Human Kinetics alang sa dugang pa nga mga
impormasyon, no? So mamahimo kining platform for sharing mga research and advancing innovative practice across interconnected fields, no? Ito ako na mention kaganiha mga higala. So mo kana deadline sa submission sa abstract June 30. Registration period March 24 to June 30. Conference dates July 29 to 30 mga higala. And sa atong peace and order naman, generally peaceful ang atong dakbayan sa baybay. Padayon natong kapulisan sa pag-intensify, no? Or pagpahigayon og mga strategiya nga mamahimong malikayan ang mga krimen. And sa atong mga motorista di ay no, mga bihayador dili gid kalimtan pagsulob og helmet, no? Og pag siguro nga doon na gid mo'y kumpleto mga papilis kay padayon ng ilang panakop, no, sa mga dili nagasulob or wala naga-follow sa mga policies ang atong kapulisan mga higala. And sa Leco 4 naman wala gipahigayon nga disconnection advisory apan aduna sila gipagawas nga schedule disconnection. Wala gipahigayon or gipahibalo nga power interruption advisory apan nagpagawa sila og disconnection schedule karong Marso 25 adlaw Miyerkules tomorrow ka na mga higala, no, sa unpaid February 2026 bill. Oo, disconnection schedule sa may barangay Hilapnitan, Bunga, San Agustin, Marcos, Pangasugan, si Abo Zacarito, may Patag, Mapgap, Sapa ug Imelda. Sa atong Baybay City Water District wala gyapon abiso any water interruption or problema sa supply sa tubig apan disconnection advisory, no, ang ilang gipagawas og mapuhon gihapon Wednesday diha sa area 1230 di Disyembre Street, Barangay Gaas sa may Luok Subdivision, E. Jacinto Street ug Armag Saysay Avenue sa may Taytayan mga higala. Mo kana nga atong mga updates din sa dakbayan sa baybay ug alang sa mga balita nga nakalap. DAPCC nagsaulog sa ika-33 nga tuig sa pagpalambo sa Carabao sa Eastern Visayas. SDO Baybay City gipaligo ng kahanas sa mga educators pinagi sa research proposal workshop. At ang dugang detalye ning mga balita sa second half ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat Miss Micaela Gongora haton na pauna nga impormasyon tikang DYDC Visayas State University. Ngan samtang tigang naman dedi Radyo Pilipinas sa Borongan. Oo, mga situation na sitwasyon yan natin dito ng syudad, habot nga hadton na pag-adjust na liwat, na presyon mga produktuhan petrolyo, padayon iton pag-arangka dito na amon mga tricycle drivers, dedi, pamasada, hasulo dito ng syudad, kay syempre asya man laano iton kadakaan, ginakukuhaan daman ito ni Ira. A source of income ba, no? Pero ang maupay nala, kay kakulok nga daw, nagkamayarin meeting, mga tricycle drivers, nga dahaton city government hiton na Borongan, nga may ada patapon nga ayuda. Iyawat nala kay amuliwat didi kami nagkakaproblema kay kung eksakto la iton pasahe nga ginahatag na arungat good man iton driver kay darang gimahali naman iton na presyo iton na aton mga petroleum products. Sa pagtaga kuryente padayon kita nga gimpapatipid dito ni Eastern Samar Electric Cooperative kay sigurado nga mauminto epekto liwat ini iton tensyon dito naman sa Middle East kan may adalayan nga adlaw may ada emergency power interruption dito naman sa Giwan kay may ada la nira construct na 3-phase distribution line dadahiton Giwan General Hospital. So affected iton Barangay 8, Barangay 9A, Hospital Village, Giwan, Eastern Samar. Pag taga-Pasi Orde naman, nagpapabilin nga mahimyang iton sitwasyon, iton bugos nga probinsya iton Eastern Samar, haluyo naman seriyehin mga aristo, mga drug suspects, ngan iba pa nga mga kuan gihapon na igimpatuman nga drug operation na aton na mga kapulisan di naman ha probinsya hiton Eastern Samar. Ngan bueno para hiton headlines at mga balita na hikay hiton Radyo Pilipinas Borongan para ng adlaw March 24, 2026. Shahan Samar National School of Arts and Trade overall champion Anas daog hintulong gold medal sa 2026 World Skills Philippines Eastern Samar. Ngan samtang paghatag in fuel subsidy hiton local government unit hiton Borongan truck drivers hiton syudad igin patapod ni Mayor Jose Ivan Dayan si Agda.
Ngandar Eastern Samar, magdudumarahin Agri-Enterprise Fair 2026. Bumupakil sa hito ng Women's Month celebration ngan inimbubuhaton buwas ngadlaw March 25. Yan ba mga kasangkayan, magpabilin nga nakatutok, hataramdan, good morning Eastern Visayas, madanga tayo ang detalye, kataliwan lahin piranga pahinomdom. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alright, mga kasangkayan, na nato na oras, may na kita 38 minutos sa nakalabayhan na alas 8 haaga nga nakatutok ka mo hataramdan. Good morning Eastern Visayas, ngan kaupod lagi hapon ni Daisy Laloso Bilizar nga na aton mga kasugbo nga no tikang Philippine Information Agency, pinagi kan sa Rayan Arinto, Radyo Pilipinas Sugod, pinagi kan GV, ka Radyo Pilipinas Calbayog, ESMG Navilon, nga na sugad man kan Miss Micaela Gongora han DYDC Visayas State University. Ganyan na nga mga oras kadtuon ta na ano ang detalyahan aton na mga balita. Unahan tangahaw ang Radyo Pilipinas Calbayog, ESMG Navilon. Otro magandang morning. Good morning, Eastern Visayas. In Expo sa Calbayog highlight ang talento o produkto sa mga kababayan sa detalya din report ni Charm Perito Balbes. Radyo Pilipinas Report. Kasumpay sa selebrasyon sa National Women's Month yan na bulan Marso 2026, ginbuhat ang Give to Gain Expo, usang Women's Skill Share and Economic Empowerment Fair.
Highlight sa nasabing expo ang iba-iba nga mga lokal nga produkto ug produce san grupo san mga kababayan san iba-iba nga barangay sa Tinambakan District sa Calbayog City. Naipakita sa ginbuhat nga expo ang talento ug kapas san mga kababayan kadungan liwat ang paghatag sa era sin lugar nga ma-showcase ang era panginabuhian. Ang Give to Gain Expo pagpamatuod san aktibo nga partisipasyon san komunidad sa pagduso san women empowerment ug lokal nga ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Gikan naman Philippine Information Agency, Estihanon nagpakita hinabilidad ng talento ha TESDA World Skills Competition. Ang report ihahatag ni V. Gumban han PIA Eastern Samar. Nagpakita ang hinabilidad ng talento ang mga kabataan ng Estihanon haginbuhat ng 2026 World Skills Provincial Skills Competition han Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ha probinsya han Eastern Samar. Gindumaran duha ka adlaw ang kompetisyon ha Balangiga National Agricultural School kundi nagtirirok ang sobra 150 nga scholars tika nga magkainlaing nga eskwelahan nga training center sa bugos nga probinsya agud ipakita ni Rahibaro ha technical nga vocational skills. Sumula kan Governor Ralph Vincent Evardone, padayon ang suportan probinsyal nga gobyerno ha mga programahan TESDA tungod ang importante nga papel hini ha paghatag kin trabaho ngan oportunidad ha mga Estihanon. Dugang paniya, ginlalauman ang pagtukod hin TESDA building ngan pagdugang hin scholarship programs base mas damo pa ang makabenepisyo han skills training. Ginpabugatan naman han TESDA officials ang importansya han pagbinurigay han lokal nga gobyerno ngan iba pa nga mga stakeholders base mapakusog ang paghatag hin accessible ngan di kalidad nga training. Ang nasabing nga kompetisyon nagpakita han dako nga papel han skills development ha pag-andam han mas preparado nga workforce para mas maupay nga kabubuason han probinsya han Eastern Samar. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Ug para usab sa mga balita dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, LTO Sugod Extension Office sa lungsod sa Sugod magpahigan og libreng theoretical driving course sa mga babae isipag sa ulog sa Women's Month. Para sa detalye, ani ang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas report. Isip kabahin sa suporta sa administrasyon o sa Department of Transportation and Land Transportation Office pada dyan ang paghatag og sadyon nga accessible nga serbisyo sa publiko samtang gipaligon usab ang kahibalo sa kaluwasan sa dalan. Sa rehiyon, gipanguluhan kini sa mga opisyal sa Land Transportation Office kon LTO nga nagdumala sa maong kalihukan. Isip pagsaulog sa National Women's Month 2026 nga adunay tema Lead Like the Babaylands, Filipinas. Malampusong nahuman sa LTO Sogod Extension Office ang libre nga 15 oras nga theoretical driving course alang lamang sa mga kababayanan sa Sogod, Southern Leyte. Kitabungan kini sa mga babae gikan sa nagkalain-laing sektor sama sa mga estudyante o empleyado sa gobyerno o pribadong kompanya. Ang mong kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa papel sa kababayanhan sa katilingban, pagpalambot sa gender equality o paghatag o kahibalo sa ilang mga katungod. Sa pagtapos sa programa, ang mga partisipante gihatagan og Certificate of Completion o adunay pictorial uban sa mga opisyal o nagsatig pasiugda sa maong kalihukan. Balita gikan sa LTO Sogod Extension Office para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Alang sa balita gikan sa VSU DYDC-FM, DAPCC nagsaulog sa ika-33 katuig sa pagpalambo sa Carabao sa Eastern Visayas. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Sa pagsaulog sa ika-33 katuig sa DA Philippine Carabao Center kung DAPCC, gipakita sa ahensya ang mga nahimo sa ilahang mga regional centers sa pagpalambo sa industriya sa Cabao.
ang DAPCC sa Visayas State University nga nagsakop sa Leyte, Samar ug Biliran nagpadayon sa Carabao upgrading program sa rehiyon ubos sa pagpangulo ni OIC Dr. Ivy A. Lopez. Sa pagkakaron, ang sentro nagdumala og 619 ka buffaloes ug 519 niini alang sa dispersal. Sukad sa tuig 2017, nakahatag ni kini og 43,400 ka AI services nga nagresulta sa 7,552 ka bag-ong kalo. Sa produksyon, nakakuha ang sentro og 157,669 kg nga gatas sa tuig 2025, nga 14.4% ang pagtaas gikan sa miaging tuig, ug 51,844 kg sa karne sa kabaw, nga dunay pagtaas sa 4%. Gipaligon usab sa sentro ang kapasidad sa mga LGU o Carabao owners, pinagi sa training sama sa Dairy Buffalo Management, Basic AI ug Pregnancy Diagnosis. Gipadayon sa DAPCC sa VSU ang ilahang ISO 9001-2015 certification sukad sa tuig 2023 nga nagpamatuod sa kalidad sa serbisyo. Pinaagi sa mga kalampusan niini, nagpadayon ang sentro sa pagtabang sa carapreneurs, ligon niya partner sa LGUs, ug padayon niya kalambuan sa komunidad agrikultural sa rehiyon. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda, Good Morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Glody Kayunda atong oras alas 8:46 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang mga balita naman nahikayan Radyo Pilipinas sa Borongan, Samar National School of Arts and Trade overall champion. Artiche National Agricultural School daog hintulong nga gold medals sa 2026 World Skills Philippines Eastern Samar. Ang detalyehan report tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Igindeklarar nga overall champion ang Samar National School of Arts and Trades SNSAT Habungton Taft haginbuhat nga World Skills Philippines Eastern Samar 2026 han Marso 18 nga 19 samtang nagpakita gihapon hin maupay nga performance ang Arteche National Agricultural School kun anas pinagyan pagdaog hintulong nga gold medal sa pareho nga kompetisyon. Kinarawat liwatan SNSAT ang prestigiyoso nga Best of Nation Award katapos makuhan 4 nga gold medal, 2 nga silver nga nasa nga Medallion of Excellence. Ang ira mga nagdaog hinbulawan amo Radyo Mariliad ha carpentry, Jonathan Abug ha wall and floor tiling, Aljon Achay ha plumbing and heating, ngan Jomari Lopenia ha electrical installations. Nagdag naman hin silver medal hira Chriselle Jane Disulog ha cooking, ngan Lemily Duclara ha restaurant services, samtang kinarawat hi Glenizandra Bula hin Medallion of Excellence sa bakery. Kasumpay hini, nagdag an ana sin tulong nga gold medal sa magkaiba-iba nga trade areas. Lakipan mga nagdaog ang hira Rainier Jeff Basayhan ha restaurant service, Lorna Liad ha bakery, ngan Angeline Lalosa ha cooking. Naging prominente na sabi nga mga eskwelahan kontra iba pa nga partisipante tikang magkadirudilain nga test the institution sa bugos nga probinsya. Gindumaran kompetisyon ha Balanghiga National Agricultural School kun Banas, kundi nagtirirok ang mga kabatanunan nga may talento ha magkaiba-iba nga trade areas han technical vocational skills. Sumala SNSAT ngan anas ang ira mga kadaugan nagpapakitan dedikasyon, disiplina ngan kausayan han mga partisipante upod ang padayon nga suporta ngan giya han ira mga coach lakip nan epektibo nga pag-andam ngan training para masunod nga level han World Skills Regional Skills Competition. Presente na sabing okasyon hira Governor R.V. Ivardoni, Balanghiga Vice Mayor Arnel Calisay, TESDA Regional Director Dan Navarro, TESDA Provincial Director Dr. Antonio Waniwan, ngan iba pa nga TESDA administrators. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Dama nga salamat ang report Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Limang street-level individuals dakop sa bypass operation sa Albayog City sa detalyadan report ni Susette Pretencio. Radyo Pilipinas, report.
Ginpakusog sa Calbayog City Police Station an era kampanya kontra illegal nga droga, mahuman madakop ang 5 nga street-level individuals sa buy-bust operation nga ginbuhat ala 1:55 san kagahon, Marso 20, 2026 sa Purok 4 Sitio Hinay, Barangay Capoocan, Calbayog City. Ginkilala ang mga sospek, pinaagi sa ira mga alias nga Gag 39 anyos, Nom Mac Nganjoy tanan 30 anyos ngan Buktot 26 anyos nga tanan residente sa syudad. Ginpatuman an operasyon pinaagi san koordinasyon san ibang ahensya lakip an Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ngan iba pa nga intelligence units. Durante san operasyon nakapalit an preserve buyer san usa ka sachet nga ginaaligar shabu nga nagkakantidad 500 ka pesos tikang sa primary suspect nga nagresulta sa dagmit nga pag-aresto sa nga tanan nga suspect. Nakumpeskar tikang sa era pagpanag-iya an pipira nga sachet san busag nga kristal nga substansya nga ginaaligar shabu, buy-bust money, kwarta, mga pitaka, ngan drug paraphernalia, sugad san glass pipes, aluminum foil, lighter, improvised sealer ngan weighing scale. Gindara ang mga ebidensya sa laboratorio para sa kumpirmasyon, samtang ginmarkahan ngan ginimbentaryo ini sumala sa sakto nga pamaagi sa presensya san mga opisyal san barangay ngan media. Ginpahibaro liwat ang mga sospek san era katungod nga yana nagaatubang san kaso pagtalapas sa Republika Acta 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Seth sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Katapusan nga report, tikang PIA Eastern Visayas, Serbisyo Caravan, han LGU, malampuson nga gindumara habungtohan Salcedo. Ang report, tikang kan Jonard Ambil, Eastern Samar State University intern, han PIA Eastern Samar. Ginpaduo kan local government unit han Salcedo an ira mga importante nga programang an serbisyo ngadto mga mulupyohan barangay Kamanga hadton Marso 13, 2026 kaparti inihan iray katulong nga serbisyo caravan. Nagtika nga aktibidad pinaaghin flag raising ceremony Hakamanga Elementary School ngan ribbon cutting Hakamanga boardwalk kundi in personal nga pinangunahan ni Mayor Melchor Mergal, Vice Mayor Attorney Christian May Machika ngan punong barangay Honorable Joan T. ang pag-abrihan mga on-site offices para madali ngan komportable nga pagserbiha mga mulupyo. Naging mas marigun pa ang aktibidad pagbisitahan mga magturot duungan estudyante han eskwelahan para usang educational tour agud masabtanhan kabataan ang tunay nga trabaho han gobyerno lokal. Nagpasalamat ang LGU Salcedo hadako nga kooperasyon han Barangay Council ngan hi Honorable Leo Gagante han sangguni ang bayan samtang nagpapakita ini nga inisyatibo nga ang gobyerno in andam lumuwas ngan kumadto pinakaherayo nga dapit agud masiguro nga walay komunidad ang mababayaan han pag-uswag. Para PIA Eastern Samar, Junard Ambel, student intern tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pa nga balita din sa Southern Leyte, pag-organisa sa Transport Database, gipakusgan sa provincial government sa Southern Leyte. Para sa detalye na report, Ms. Dalia Orit Atwil. Radyo Pilipinas, report. Gimando sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte ang tanang operators o mga asosasyon sa pampublikong transportasyon nga magsumite og kompleto nga lista sa tarang rehistradong driver sa Public Utility Vehicles o PUV o uban pang sakyanan sa publiko. Base sa mando sa gobyerno, lakip sa sakop niini ang mga driver sa bus, van, jeepney, multicab, motorcab, pedicab, habal-habal, potpot ug uban pa. Kini pinasubay sa mando sa nasudnong gobyerno nga tagaan og ayuda ang mga apektadong sektor sa pagsaka sa presyo sa gasolina tungod sa epekto nga nasinatay sa Middle East. Gitahasan karon ang tanang mayor ug Municipal Social Welfare and Development Officers kun MSWDO sa pagsumite sa listahan sa kompletong pangalan, address ug uban pang impormasyon para sa profiling. Gipahibalo nga ang tanang dokumento isumite sa Municipal Social Welfare and Development Office
ug ang deadline ni ini gikatakda sa Marso 25 ning tuiga pasado alas 3 sa hapon. Giyawhag usab ang tanang hintungdan nga siguraduhon ang katukma ug pagkakumpleto sa ilang isumite nga datos aron mapadayon ang organisado ug updated nga database sa transportasyon sa probinsya. Palita gikan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Talia Apiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, gikan sa VSU DYD sa FM, SDO Baybay City, gipaligon ang kahanas sa mga educators, pinagi sa research proposal workshop. Ani ang detalye sa akong report. Malang pusong gipahigayon sa Schools Division of Baybay City ang workshop on writing a research proposal in curriculum, pedagogy and governance datong Marso 13-18-21 ni kasamtangang tuig, isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa division sa Baybay sa pagpalambo sa kapasidad sa mga kawani sa edukasyon sa natad sa research. Ang mga inisyatiba gitumong sa pagpaligon sa research capability sa mga teaching ug non-teaching personnel aron mas mapauswag pa ang ilang kahibalo ug abilidad sa paghimo ug mga proposal nga may kalabutan og dakog ikatampo sa sektor sa edukasyon. Nahimong posible ang maong makahuluganon nga kalihukan pinagi sa ligon nga panag-uban sa Faculty of Teacher Education sa Visayas State University kon VSU. Gipadayag sa Schools Division of Baybay City ang dakong pagpasalamat niini sa mga learning facilitators gikan sa VSU nga sila Dr. Byron Barredo, Dr. Joel Mabalhin, Mr. Joy Belien, Mr. Helmar Ikong ug Mr. Jose Celso Perez Jr. nga maoy naghatag og giya og kahibalo sa mga partisipante. Pinagi sa ilang bililhon nga eksperyensya ug paggiya, natabangan ang mga partisipante sa paghulma og mga research proposals nga nakaangkla sa tinuod nga panginahanglan sa curriculum, pedagogy ug governance. Gilauman nga kini nga mga panukiduki mahimong basihan sa mas epektibong mga programa pamaagi sa pagtudlo og mga polisiya sulod sa mga tunghaan. Sumala sa dibisyon ang maong workshop usa ka mahinungdanong lakang aron mapalihok ang mga ideya ngadto sa research-based solutions nga makatampo sa padayon nga kausaban ug kabag-uhan sa sistema sa edukasyon. Sa kinatibukan, gipakita sa maong kalihukan nga ang panukiduki nagpabiling usa ka importante nga himan sa usto nga paghimog desisyon sa edukasyon, ilabi na sa pagatubang sa nagkalain-laing hagit sa pagtudlo ug pagdumala sa mga eskwelahan. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngan samtang dugang nga balita tikang didiha Radyo Pilipinas sa Borongan, paghatag ng fuel subsidy hiton local government unit hit Borongan ha mga trike driver sa syudad igin patapod ni Mayor Agda. Ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Pagkikimang raw ni Borongan City Mayor si Ivan Dayan Agda, kaupadisanggo na panglungsod member Ian Ervin Calo, Chairperson ni Committee on Transportation ng mga Presidente Tricycle Operators and Drivers Association o TODA, Syudad ng Borongan, ang Lunes, Marso 23 sa Gindumara Mayor's Conference Room, igimplastar ni Mayor Agda mga pitad nga mahibubuli kan lokal nga pamunuan na tricycle driver sa syudad nga apektadon pagkabuhi tungod hitaas nga pag-inumintuhon hit presyo gasolina. Basikan Mayor Agda uputan iging proponer nga ayudan lokal nga pamunuan ang paghatagin fuel subsidy at trike driver sa syudad na kondisyon nga wala igpapatuman nga aumento at pasahe agud ang mga sumarakay hindi iliwat ma-disrupted. Yung klaro pa ang alkalde nga diri kwarta ni gahatag at trike drivers kundi kupon nagagamitan na pagpaliting gasolina kundi ng LGU ang mabayad. Duka nga paglaklaro ang City Chief Executive ini nga kupon indeed to igpapalit in fuel na gasoline station sa syudad nga diri gintatag iyahan itiya pamilya o hit-iya kaarupdan. Kasumpay hini, magpapatawag yung palasunda nga meeting agud mahiplastar ang mga mekanismo ang paghahatag nga nasabi nga subsidiya agud inin mahipatuman hagilayon. Samtay ginsayod pa ni Mayor Agda nasabi ang katitirok ang paghatag liwatan gobyerno nasyonal and fuel subsidy ang mga rehistrado nga trike driver ha syudad ang Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damangat salamat report at Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. 2 minutos naman lang nagpapabilin ng sa alas 9 sa din natubtob ang participation sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog sa Good Morning Eastern Visayas Tuesday edition.
Sa ngaran sa nakaupod ko sa kontrol si Joven, ngan si Reyes, ini an iyusang kay Jean Navilon. Salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sugad man, dili Philippine Information Agency, hangaran naton Director General Catherine Chloe Di Castro nga nahan aton supposedly co-anchor hapag kena hi Miss V Tolentino Gumban han PIA Eastern Samar kaupod an iya Provincial Information Center Manager Kuya Sami Candido nga anaton ESO intern hi Jonard Ambil, ako naman hi Ryan Arinto. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Og diniusab sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod sa Southern latest ang sa mga station manager Sir Dindo Alaras atong kauban sa pikas lawak sa Master Control Kuya Noel Palugod, Kuya Rito Cabales og atong mga OGT intern gikan sa Southern Leyte State University. Kini ang inyong nakauban Jevic Epis. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Gikan sa VSU DYD sa FM, sala sa mo Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kinis si Micaela Gongora, ug akong kauban si Glory Kayunda. Alang ning atong tulumanon, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. So damang nga salamat Miss Micaela Gongora, DYDC, Visayas State University. Nga sugad man nato na aton iba pa nga naging kaupo Jivic Ipis and Radyo Pilipinas sugod sa Rian Arinto, iton Philippine Information Agency nga na Acting Station Manager Jean Navilon. So tikang naman didi Radyo Pilipinas Borongan, hangaran nato na akon mga naging kaupod didi, pinaagi iton sa provision iton amon Station Manager at Ruth Rivera Abunda, didi ha technical, hera Chief Tech Joy Policarpio nga na Coach Eufem Bona Jr., ha production naman, Ati Pen Pomida, Engineer Sok Aberia, ini naman ni Daisy Lalosa Bilizar. Nasa rin nga damang nga salamat, and yung pakigusangan tubtub nga habuas, ha pariho nga oras nga istasyon. Again, good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.